Dahil sa napinsala ang mata ng orihinal na makakalaban sana ni Pacquiao na si kasalukuyang two-belt unified champion Errol Spence Jr., kaya pinalitan siya ni WBA Super Champion Yordenis Ugas bilang kalaban ni Manny Pacquiao. 2 linggo na lang bago ang laban ay napinsala sa training ang kaliwang mata ni Spence. Napunit daw ang retina ng kanyang mata at pinayuhan siya ng mga doktor ng agaran na operasyon. At agad naman nagpa-opera na si Spence. Wala namang lugi kina Pacquiao at Ugas patungkol sa paghahanda dahil bagaman at last minute ang pag-match up sa kanila o pagiging substitute ni Ugas para kay Spence, kagaya ni Pacquiao ay nakapaghanda at nakapag-ensayo na rin si Ugas ng 2 buwan na rin bilang undercard kina Pacquiao at Spence sana. Orihinal na makakalaban sana ni Ugas ay si Fabian Maidana. Kaso umatras din si Maidana dahil nagkataon na katulad ni Spence ay napinsala din ang mata ni Maidana sa kanyang training. Pero syempre, maski handa na ang katawan at kondisyon na ang katawan ni Pacquiao at Ugas ay kailangan nila ng panibagong diskarte para sa isa't isa. Syempre ibang diskarte ang unang pinaghandaan nila. At kung adjustment ang pag-uusapan, tingin ko bagaman na may aayusin din si Pacquiao dahil southpaw o kaliwete ang pinaghandaan niya na si Spence at orthodox o kananete itong makakalaban niya na si Ugas, ay tingin ko na mas mahirap ang gagawing adjustment o pag-aayos ni Ugas dahil bukod sa kaliwete si Pacquiao ay alam na natin na ibang-iba ang galawan ni Pacquiao sa galawan ng pangkaraniwan na mga kaliwete. At isa pa, right-handed ang napaghandaan ni Ugas na si Fabian Maidana. At syempre para sa diskarteng gagawin ay nanood ang training staff ni Pacquiao ng mga dating laban ni Yordenis Ugas. At pagkatapos daw na mapanood ng mga coaching staff ni Pacquiao ang mga video ng laban ni Yordenis Ugas ay nakitaan nila ng galawan si Yordenis Ugas na kaparehas ng galawan ni Juan Manuel Marquez. At ang galawan na ito ay yun pang pinampanockout ni Marquez kay Pacquiao noon. May saliwang galawan daw ang veteranong Cuban na si Ugas. Nakayukod ang kanyang tayo kapag nakikipaglaban siya sa maliit na kalaban. At dahil dito ay hindi magagamit ni Ugas ang kanyang kalamangan sa tangkad. At may kakayahan si Ugas na makaiwas sa tamang pagkakataon mula sa mga counter punches ng mga kalaban niyang kaliwete na malalakas sumuntok. Sabay ibabanat ni Ugas ang kanyang panakaw na counter. Kagaya daw ito ng gustong-gustong gawin at laging ginagawa ni Marquez, sabi ng kababatang kaibigan at trainer ni Pacquiao na si Buboy Fernandez. Nung nagsabi na sila sa akin yan sa team na papalit tayo ng kalaban, tinignan ko kagad sa YouTube. Hindi nga, pinanood ko kagad yung last fight niya at saka yung nakalaban niyang Kalawiti. Itong si Ugas, pag ang kalaban niya Kalawiti, yung kakountering niya yung kaliwa natin. Tulad doon sa nangyari sa Marquez sa atin na kinounter tayo. Ganun na ganun ang style niya. Yung tangkad niya, hindi niya ginamit. Ang style niya kasi, pag Kalawiti yung kalaban niya, uma-adjust siya. Bumababa siya. Lalo kung kahit ng kanan, bumababa siya. Hindi tulad na ibang mga matatangkad na gagamitin nila yung tangkad nila. Pero itong si Ugas kasi pababa, bumababa. Kumbaga pinapantay niya yung kung anong height ng kalaban. Nagawa nga ni Marquez ang tamang-tamang timing na counter para i-knockout si Pacquiao sa pinakahuli ng 4 na serye ng naging laban nila. At dahil nga nakita ng kampo ni Pacquiao ang delikadong galawan na ito ni Ugas para kay Pacquiao, ay syempre gumawa ng bagong diskarte ang mga trainer ni Pacquiao para makaiwas sa mga panakaw na counter punching ni Yordenis Ugas. Para masiguro na hindi na mauulit muli ang knockout kay Pacquiao, agad nilang inensayo ang diskarte sa tulong ng mga sparring partner ni Pacquiao na sina Abraham Lopez, Giovanni Cabrera at Ivan Redkach na mga sinabihan na gayahin ang galawan na ito ni Ugas. Tingin ko naman na mahirap na magawa ni Ugas na i-knockout si Pacquiao dahil iba naman si Marquez kay Ugas. Na tingin ko mas malakas at mas mahusay na counter puncher si Marquez kaysa kay Ugas. At syempre mas maingat na ngayon si Pacquiao. Sa katunayan, mula noong na-knockout si Pacquiao kay Marquez, hindi na muling naranasan ni Pacquiao ang bumagsak sa laban. Tingin ko na mas malakas si Marquez kaysa kay Ugas. At bukod sa napapanood natin kung gaano kalakas si Marquez, ay kita din naman sa record nila. 40 o 40 ang ninockout ni Marquez na kalaban niya.
Samantalang si Ugas ay 12 o 12 lang ang ninockout niyang kalaban niya. Maasahan talaga at mahusay ang mga coaching staff ni Pacquiao. Siyempre dahil hindi naman siguro makakamit ni Pacquiao ang napakadami niyang tagumpay sa larangan ng boxing kung hindi napakahuhusay ng koponan niya. Nabanggit nga ng trainer ni Spence na si Derek James na isa sa kalamangan ni Pacquiao ay ang mga mahusay na nasa likod niya o mga trainer niya. Magaling naman at hindi ina-underestimate ng kampo ni Pacquiao si Yordenis Ugas. Lehitimong nakuha ni Ugas ang kanyang pagka-regular champion sa WBA nung tinalo niya sa Abel Ramos via split decision noong September 2020. At ibinigay naman sa kanya ang WBA Super Champion belt. Bale prinomot siya na walang naganap na laban dahil inalis ito kay Pacquiao sa dahilan na matagal na hindi pagdepensa ni Pacquiao ng belt na ito dahil sa pandemya na COVID-19. Kinilala nga ni Pacquiao ang kahusayan at pagkamahirap din na kalaban nitong 35 years old na si Yordenis Ugas. Sabi pa ni Pacquiao, hindi tayo pwedeng mag-underestimate sa kanya, naghahanda talaga siya. What I can say to the fans is this fight is not an easy fight. Ugas is a champion. You know, I never take him lightly for this Ugas fight because Ugas is he's a kind of fighter that you cannot underestimate. So. Talagang naghahanda ng gusto si Ugas dahil sinabi niya na ang laban niya kay Pacquiao ang pinaka-importanteng laban sa buong buhay niya. Itong laban daw na ito ay kanyang legasiya ang kanyang pinaglalaban. Na kung tatalunin daw niya si Pacquiao, ituturing daw siya na pinakamahusay na Cuban na nagsuot ng pares na gloves. Sa karera sa amateur ni Ugas ay napanalunan niya ang bronze medal sa 2008 Beijing Olympic Games at nakuha ang gold medal sa 2006 Mianyang World Championships. Si Ugas ay may record na 26 wins, 12 na panalo sa pamamagitan ng knockout at may 4 na talo. Sa huling 12 na laban niya ay 11 ang pinanalo niya at ang isang talo niya ay galing sa isang kontrobersyal na split decision na pagkatalo March 9, 2019. Kontrobersyal ang laban na ito dahil marami ang nagsasabing panalo dapat si Ugas dito. Hindi pa nakakaranas na matalo sa pamamagitan ng knockout si Ugas, puro decision lang ang mga talo niya. Kaya masasabi natin na matibay itong si Ugas. Parehas naman na ang trainer ni Pacquiao na si Freddie Roach at conditioning coach Justin Fortune na nagsasabing madali lang silang nakapag-adjust at nakapaghanda para sa laban kay Ugas. Sabi ni Roach na hindi naman siya masyadong nahirapan na pag-aralan si Ugas at nang pinag-aralan niya ito ay sinabi ni Roach na malakas si Ugas at laging nagpupukol ng matinding kanan. Siyempre naniniwala tayo kay Roach na hindi siya masyadong nahirapan na pag-aralan ang estilo ni Ugas. Sa dami na ng mga nakalaban nila na Pacquiao, mga iba't ibang estilo at mga napakahuhusay na mga kalaban. Sabi nga ng karamihan, nakita na at naranasan na lahat ni Pacquiao ang mga lahat ng estilo ng kalaban. Sabi ni Roach na may pagkabagal daw si Ugas at sino man daw na may mabagal na paa ay delikado sila kay Pacquiao. Ipinunto pa ni Roach na tinahi o tailor-made si Ugas para kay Pacquiao. Tamang-tama nga daw ang estilo ni Ugas para kay Pacquiao. Yung natural daw na ginagawa ni Pacquiao sa kanyang pakikipaglaban ay tamang-tama para talunin nito si Ugas. Partikular sa in and out na offense o labas-pasok na opensa ni Pacquiao. At inaasahan nitong galawan na ito ay makakagawa ng kahanga-hanga para kay Pacquiao laban sa flat-footed na si Ugas. Pero meron din daw inaalala si Roach at ito ay yung kagustuhan ni Ugas na tapusin ang kanyang kalaban. Naghahanap daw lagi si Ugas ng ikaka-knockout ng kanyang kalaban. Napakalakas daw ng suntok ni Ugas, lalo na kapag nanggaling sa kanyang kanang kamao ang suntok. Sabi ni Roach, Ugas likes to go for the home run and he has this big right overhand. Si Pacquiao mismo ay nagsabing madali lang silang nakapag-adjust at hindi gaanong big deal ang pag-a-adjust dahil sanay na siyang nag-aanda lagi sa mga kananete at sanay na siyang lumaban sa mga right-handed o kananeteng kalaban. Sabi ni Pacquiao na mahirap daw ang pag-aayos o ang pag-adjust kung bigla na lang ay kaliwete o southpaw ang kakalabanin mo. Kaya mas mahirap nga ang pag-a-adjust ni Ugas dahil right-handed ang original na makakalaban niya sana. Tapos biglang kaliwete ang ipinalit na makakalaban niya na si Pacquiao. Siyempre alam na natin na bihira ang mga kaliweteng boksingero.
Kaya nga nagpapasalamat si Pacquiao na tinanggap ni Ugas na labanan siya. Tingin naman natin na syempre tatanggapin talaga ni Ugas na labanan si Pacquiao sa obvious na dahilan na malaki ang perang kikitain niya sa paglaban kay Pacquiao, lalo pa at pay-per-view ang laban nila. At balitang kung magkano ang presyo ng si Spence pa ang kalaban ni Pacquiao ay ganun pa rin ang presyo kahit si Ugas na ang kalaban ni Pacquiao na $74.95 o 3,750 pesos ang pay-per-view. At para patunayan na rin ni Ugas na siya talagang karapat-dapat na may hawak ng WBA Super Champion Belt at kukunin niya ito sa tamang paraan sa pamamagitan ng paglaban sa loob ng lona at hindi yung ibinigay lang sa kanya sa pamamagitan ng pagpro-promote sa kanya ng WBA. At isa pa, naniniwala si Ugas na kapag tinalo niya ang alamat na si Pacquiao ay ikukonsidera na siya bilang isa sa pinakamahusay na Cuban fighter na nakapagsuot ng pares na gloves sa kasaysayan. Sabi naman ng strength and conditioning coach na Pacquiao na si Justin Fortune na handang-handa na si Pacquiao. Nasa perpektong kondisyon na ito at pwede na nga daw itong lumaban na bukas. Tingin daw ni Fortune na mas madaling kalaban si Ugas kaysa kay Spence. Sabi nga ni Bernard Hopkins na kumbaga sa sasakyan ay Mercedes lang si Ugas at Ferrari si Spence at pabilisan ang labanan. He's no match for Pacquiao. If you're talking about I hate to mention Ferrari, the top of the line Ferrari, which is Spence, compared to a high-end Mercedes. Can't compete. Not in drag racing. Inaasahan din ng Hall of Famer boxer na si Bernard Hopkins na tatalunin ni Pacquiao si Ugas sa pamamagitan pa nga daw ng knockout. What do you think about the fight that we actually do have, Pacquiao versus Ugas? It's a dangerous last-minute opponent for Pacquiao. Or is it? Do you see it as a dangerous opponent? Pacquiao gets a knockout. He gets a well-deserved knockout for the training and the discipline that he's been having all these years. Kakailanganin daw na maging espesyal na mandirigma para matalo mo si Pacquiao. At tingin niya na hindi special fighter si Ugas. Dagdag pa ni Bernard Hopkins. Salamat sa inyong panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!